Love, Anjo, alam mo, iba-iba ang hilig ng mga tao. Meron dyan laging gumagala. Sino kaya yun? Naku po, parang patama yun. Tamang-tama, summertime pa naman. Pero meron din naman nasa bahay lang at ang hilig ay mangolekta ng kung anong-ano bagay. Alam niyo ba, Kaloy, Anjo, madalas ginagawang koleksyon yung mga bagong labas na gamit, di ba? Pero meron din namang hinihintay pa itong maluma at bumibili ng mga mukhang hindi na mapapakinabangan kahit nasa mahal na presyo gaya ng mga sato. Yan ang kwentong inalab ni Tina Panganiban Perez. Itsurang luma at hindi na pinapansin ng karamihan. Mga gamit na tila nakakikilabot at mukhang pinaglipasan na ng panahon. Ang ilan, imahen ng santo na representasyon ng pananampalataya. Pero kapag kumupas at nasira na, ito na raw ang inaabangan ng kolektor na si Eddie. Hindi lang ang mga antik na aparador, pinggan at laruan ang kinahihiligan ni Eddie. Ang kanyang bahay, puno ng iba't ibang imahe ng maliliit at malalaking santo at ilang lumang gamit sa simbahan. After nung mawala yung mother ko, yung father ko kasi mahilig din siya diyan sa mag-collect ng mga antique na santo, mga kung ano-ano. Gusto mong kumita. Pag kumikita ako, mabibili ko rin yung gusto ko. Tapos paikot ako ng paikot. Eh di ang una kong binili, mga santo kasi mahilig rin naman ako sa mga religious objects. Madalas naghahanap online ng mga antigong santo si Eddie. May pagkakataong bumibisita rin siya sa mga lumang bahay para roon mamili. Habang tumatagal, syempre, nagbabasa-basa ka, nagre-research ka, mas lumawak yung kaalaman ko tsaka yung mga gusto ko. Hindi raw basta-basta ang halaga ng mga antigong imahe ng santo. Sa mismong retail na may 1.5 up to 6 digits po. Meron po kasing malaki na mga 50 to 80. Meron din po kasing medium size or small. Mas mahal pa po sa kanya, nasa 200, 300, gano'n. Magdidepende po kasi yung sa age, sa ganda nung santo, tsaka yung provenance, yung pinanggalingan. Ayun po. Tsaka sa kung anong material po ang ginamit po. Siyempre, ang kaya kong ma-afford nung una is maliliit lang, yung mura lang. Siyempre, nagkaka-budget ka, bumibili ka na ng mas mahal at tsaka mas malalaking santo kasi nag-upgrade din yung passion mo or yung gusto mo. May mga nabiling antigong santo si Eddie na walang kamay, putol o kaya'y may sira na sa pintura at katawan nito. Pero para kay Eddie, ito raw ang madalas nagbibigay ganda sa kanyang mga koleksyon. Ang nabili kong kauna-unahan na nandyan pa rin sa akin, mother and child. Ngayon, nasira na yung wood niya pero nasa akin pa rin. Yung sirang-sira, nire-restore namin. Tapos yung iba naman, hinahayaan ko na lang na as is. Kasi pag antique, hindi na magandang gagalawin mo pa siya or i-restore kasi pwedeng masira yung value niya. Tsaka kaya mo siya binili, nung una mo nakita, yung damage niya, yung wear and tear nung gamit, doon ka na in love eh. Dapat alam mo na, ayon sa simbahang Katolika, ang mga sirang imahe ng santo ay kinakailangang sunugin o ilibing kung hindi na ito maaayos, ayon kay Father Francis Lucas. Lahat ng imahin, basta nabasbasa ng holy water o ng bendita, sagrado yon. Ang pinakamagandang gawin ay sunugin at yung abo ay ibaon mo para mabilis siyang makasama ng lupa. Pinakamaganda sana, gagawin nyo yan sa compound ng simbahan o kaya sa mga Catholic cemetery. Kasi mga sementeryo ng Katoliko, nabasbasan yan yung buong lupa niyan. Yung mga imahen o sacramentals, kung tawagin natin na metal, ibabaon siya. Pananampalataya ang naging impluwensya raw ni Eddie para mas mahalin ang kanyang mga koleksyon. Mostly, kaya bumibili sila ng ganyan kasi yan yung gusto nilang pagdasalan. Alam mo yung may pinagdadaanan ka sa buhay. Ang gusto mo is magdasal. Hindi naman kailangan na lahat ng santo kumita ka. Minsan nga ang ginagawa ko, meron po ba kayo dyang lamesa or mga gamit na ayaw na? Pwede po tayo mag-swap. Ako pa ho ang magdadagdag. Siyempre, bilang collector, hindi ko naman napagdadasalan lahat yan. Katunayan ng ilan sa mga ito, nakalagak na raw sa kapilya sa kanilang lugar. Extraordinary yung dating sa akin nung lumang santo. Yung alam mo yung faded na yung color niya, labas na ang kahoy. At saka yung connection mo dun sa past.
makikita mo dun sa santo, yung nasa chapel na, ano yun, yung Birheng Dolorosa, yung malaki. Kasi siya yung patron saint ko, nagkakaproblema tayo, may mga wishes tayo. Sa kanya ako nagre-request ng tulungan niyo ako ng ganito, pagalingin niyo itong mahal ko sa buhay, ganyan. Na pagbibigyan po nung Birheng Dolorosa. May iba't ibang kwento rin ang mga antigong imahen sa bahay ni Eddie, tulad ng 2 imahe ni San Pablo. Since na buy and sell ako noon, wala pa naman akong ganong kalaking pera, naibenta ko siya. Yun yung patron saint namin dito sa bayan na to. Hinanap ko siya. Eventually, may nag-alok ulit sa akin. Pero mas mahal na, parang 3 times na ang presyo dun sa pagkakabenta ko. Pinili ko siya. Dumating yung time, may nagbenta ulit sa akin ng San Pablo, unang ermitanyo, yung nakaluhod naman. Ayun, siya na yung naging personal collection ko. May imahen ding naibenta niya noon at hinanap niyang muli para mapabalik sa kanyang koleksyon. Naibenta ko, yung corpus lang, wala pang kamay. Nung nakita ko yung picture, sabi ko, ang ganda naman ito. Di hinanap ko ng hinanap. Nung nakita ko ulit, buo na siya. Meron na siyang braso, meron na siyang yung krus na kinakapitan. Walang money involved. Pinalitan ko lang ng mas mahal at saka mas magandang crucifix. Sa pamamagitan ng mga imahen, napapaalala raw nito ang mga mabuting ginawa at sakripisyo ng mga santo noon. As a Catholic, masarap yung makabili ka ng kahit vintage, pre-war or antique na santo kasi part yan ng kultura at history. Kahit magkakaiba yung mga pinanggalingan nilang lugar, makikita mo yung ganda. Masarap kasi yung feeling na yung part ng nakalipas, nandyan lang sa tabi mo eh. Ang imahen ay hindi sila Diyos, kung hindi sila image ang nagmimilagro ang Diyos sa pamamagitan niya. Ang ating pananampalataya sa Diyos, ang madalas nawawala, yung sense of the sacred. Sa pagninilay ngayong Semana Santa, ang pananampalataya sa Diyos, kahit lumipas man ang panahon, ay hindi dapat maging antigo at mawala. Ako si Tina Panganiban Perez at yan ang kwentong dapat alam mo.